Magandang umaga po sa inyong lahat. August 1st po ngayon. Kahapon ang temperature reached yung tinatawag nilang feels like 40 degrees centigrade. So mainit. Ngayon meron pa ring heat warning. Nasilip ko 27 degrees. Yun yung temperature pero yung feels like siguro mga 33. Kasi kanina, kahapon pala sa sasakyan, 33 degrees. Ngayon siguro ganun, more or less ganun. So nag-i-issue sila ng heat warning kapag sobrang init. It's 12:43. Kakain ako ng lunch. So for today, lunch is, this is all grain bread. 1 boiled egg, and I put cottage cheese on it, unsalted, and spinach, broccoli, and some apples. So that's lunch for today. And coffee. Hello po. It's 5:33 p.m. Ang temperature po sa labas ay 32 degrees centigrade. Medyo na tusta na yata yung mukha ko. Hindi ako nag-aircon dahil sayang yung gas. Ha? Anyway, nasa bahay na po ako. Nag-drive ako from work. See you later. 23 degrees. Pero tirik na tirik yung araw. Bukas po ay holiday. Civic holiday. O civic day. Hindi ko masyadong alam. Basta alam ko walang pasok. So magpapapawis muna tayo. Meron kasi akong osteoporosis eh. Sabi ng doktor mag-exercise daw ako. Si Kuya inambush natin Saturday exercise niya. Minsan lang. Ay, dali. Hello? Taga Scarborough ka rin, Kuya? Diyan lang kami. Dito sa building na yan. Building na yan. Swerte mo, tatawid ka lang dito, may exercise ka na. Ano pangalan mo? Dito, Ingresio. Dito? Sa Canada, Ingresio. Ano pag sa Canada? Ingresio. Ingresio? Ingresio. Oh, ang ng pangalan mo, very complicated. Sa Canada? Ingresio. Pag sa Pilipinas, Ali. Baligtad. Sa Pilipinas, mas madali. Yung exercise to kasi 23 degrees lang. Ang ganda ng panahon, ano? Ayan si Kuya, inistorbo natin. Sasama ko siya sa vlog kasi actually siya lang ang nag-exercise. Tatlo na pala kami nag-exercise dito. So today, kahit Sunday, bukas yung mga stores, yung ibang stores. So mamaya pupunta ako ng Dollarama. Meron ako isusoli na parang lunch box. Kasi, all the 4 bucks lang yun, sayang yung 4 bucks. Kasi baka hindi ko siya magamit dahil amoy parang chemical yung material ng lunchbox. Kailangan ko kasi yon dahil yung tinatransport kong eye drops mula bahay hanggang work, tapos from work to bahay. Kailangan nakatabi siya sa ice, ano ba tawag dito? Ice pack. Dahil kailangan refrigerated siya 24/7. So, yung eye drops ko na yon, made of yung plasma ng sarili kong blood.
Yun yung pinaka-extreme na measure para ma-address yung excessively dry eyes ko. So, ang ginawa doon, after nung referral ng aking ophthalmologist, pinapunta niya ako sa compounding pharmacy. Ang compounding pharmacy is a special kind of pharmacy or drugstore na nagtitimpla sila ng mga gamot, hindi yung mga ready-made na gamot. So, tinitimpla nila yon, depende doon sa need ng pasyente. There was a time na nangailangan ako ng skin ointment, pero special yung prescription ng doktor ko. Kaya doon sa compounding pharmacy siya tinitimpla. So anyway, back to my eye drops. Ang tawag yata doon sa eye drops na yon ay serum tears. As I've said, yun yung parang last resort na ng mga ophthalmologists, kasi yung dry eyes ko parang walang nakaka-cure. Kasi every time na tumingin ako ng pababa na gano'n, parang masakit siya, parang pumapasok yung salt doon sa mata ko. So laging gano'n. Kaya hindi ako pwedeng magpasa ng telepono sa labas. Dahil oras na ibaba ko yung mata ko, masakit. So pumunta ako doon sa compounding pharmacy. Tinimpla nila yung eye drops ko. So yun, kinuna nila ako ng mga 8 vials ng blood ko. Tapos binalikan ko yung drops. Binalikan ko yung eye drops mga after 2 days. So what they did with my blood was they took out the plasma from the blood. Tapos nilagyan ng parang salt or di ko alam kung basta yung salinity. Di ko alam kung tawag doon salt, saline or saline. So, bali yung serum tears na yon made of, yung kinuhang blood sa akin. At saka yung dinagdagan ng salt solution. Mahal mga $200 yung 12 parang bote ng eye drops. So baka after ito, hindi na siguro ko magaganon. Kasi bukod sa mahal siya, parang wala rin nangyari. As is pa rin, kung ano yung condition ng mata ko before I started everything. Kasi nakailang eye drops na rin ako . So after all those eye drops at saka itong serum tears, wala ring nangyari, ganun pa rin. So hindi ko na siguro siya itutuloy kasi nga mahal siya. So yun yung reason bakit ako bumili ng lunch bag na parang insulated siya. Para hindi matunaw yung ice pack pag tinransport ko yung special eye drops na yun. Ayun yung Canadian Tire. So, yan. Canadian Tire. Tapos below that sign, yan yung Bessarion train station. Tapos banda doon, pag pinasok mo, pakaliwa yung Canadian Tire na yan, IKEA. So pretty much, yung IKEA sa amin? Walking distance. Malapit na ako sa North York Gen. Pagpapunta rito sa North York Gen at saka pabalik sa amin, nakaka 6K steps ako . Mga a month or so ago, meron akong kinukuha doon sa corner ng kitchen namin. Kami dalawa ni May actually. Hindi ko napansin, meron isang yung rolyo ng parang plastic film na ginagamit namin pag nagsasecure kami ng mga boxes or ng mga gamit na hindi na namin gagamitin, kaya ilalagay sa storage. Napakabigat nun. Bumagsak sa toe ko, yung big toe sa left. So napakasakit. Siguro mga 30 minutes ako hindi ako makakilos sa sobrang sakit. So nandun si May.
Kinukunan-kunan nga niya ako ng video. Sa agony ko. Ang bait ano. Kinunan niya ng video yung agony ng chai niya. Turo ko sa inyo North York Jen. That very same day na nabagsakan ng film yung paa ko, sabi ko kaya ko to. Kaya ko yung pain. So I took a couple of Tylenol within that time na nabagsakan. At saka yung that time na patulog na ako. Mga bandang 2 a.m. di na ako nakatiis kasi ang sakit-sakit talaga. Ayun, North York dyan. So nag-drive ako mula sa apartment namin mag-isa hanggang dito sa North York dyan. Ang visitors parking dyan malayo from emergency. So yun talagang iika-ika ako. From parking lot hanggang doon sa emergency. Malayo-layo lakad din. Dito, ito Betty Sutherland Trail Park. Pag tinuloy-tuloy mo to, ang labas nito dun sa park na pinakita ko noon sa inyo na kung saan nag-exercise ako. Yan yung trail park na yan. Ayan, Betty Sutherland. Yan ang trail niya. Ngayon, kung meron akong kasama at least isa or dalawang tao, pwede akong pumunta dyan sa trail. Kaya lang mag-isa lang ako eh. Hindi ako matapang maglakad ng trail. Mahaba-haba yan. Ayun, may mga naglalakad dyan pero ayaw din ni Mike ako maglakad ng mga trail mag-isa. Minsan pumunta na kami dyan eh, mga once or twice. Nakabisikleta kami ni Mike. Medyo nakakatakot din kasi medyo may part dyan na masikip yung daanan. Yan. Kung may time pa, pupunta ako ng Healthy Planet. TTC oh. Pupunta ako ng Healthy Planet, bibili ako ng mga canned soup. Kasi hindi ako masyado nagluluto. So yung canned soup na yon, mostly ano yon, chickpea, lentil soup, yan. Ano pa ba? Mushroom soup. Pero wala siyang fibers eh. Kaya nilalagyan namin ni Mike ng hemp hearts. Yung mga soup. Ano siya yung nutty? Pag kinagat mo yung yung hemp hearts, para siyang yung nagba-burst. So yung mga ilan dito mga kasalubong ka ng may nag-exercise din. So hindi ko alam kung saan kami pupunta bukas. Baka wala rin magpapahinga. Kasi si Arnel tsaka si May pagod din yan sa trabaho eh. Kaya pag mga days off nila, ni Inday tsaka ni Dodong, ano lang sila, chill lang sila sa kwarto nila. Ako din, tamad din ako maglalabas. Si Isabel naman, since ang day off niya, Friday at saka Saturday, hindi siya available ngayong araw na to at saka bukas. So hindi na kami makakapasyal. Pero maganda sana pag long weekends mamasyal. So nakaka 6025 steps na ako. Makakakuha pa ako ng mga 2,500 steps. Yan yung mga tao gising na. Gising na mga diwa nila. Nagsisimula na silang mag-cause ng traffic sa Toronto. Hindi ko alam bakit ako nakatingin lagi doon sa camera na Meron dapat dito tinitignan eh. Ito yata ang tinitignan ko ngayon. Tagal-tagal na ng camera, hindi pa alam saan titingin. So kagandahan dito sa lugar na tinitira namin,
priority ko rin to pag halimbawa tumitingin ako ng mga apartments or mga bahay sa ibang lugar, kahit ibang probinsya. Gusto ko malapit sa sa ospital. Most of the time ay dinaramdam gano'n. Kaya gusto ko rin na malapit sa ospital. So itong lugar namin very near the hospital. Magbubatong dadaan. Pag dumadaan ako sa lugar na to, tumatawid ako dyan. Kasi any moment pwedeng may lumabas na coyote or fox or kung ano man. Nag-ano lang, nag-iingat lang. Mabalik tayo doon sa pagbabalik ng mga items sa store. Dito, pwede ka magbalik ng items for the reason na hindi ka satisfied. One time may sinuli ako doon sa Healthy Planet actually. Ano siya, yung binuksan ko yung item, parang pang spray siya sa buhok, yung mga lumalabas na gray hair. Very messy siya eh. So, in short, hindi ko siya gusto. So, binalik ko. Tinatanggap nila yon. Pero that particular day, sabi nung nasa cash, normally final sale daw yung mga ganong items. Pero confident ako magsoli kasi in all honesty, hindi ko na yun magagawin. Mahal eh. Ano siya, mga $17 plus tax. Kasi sinuli ko siya. Sa dollar store na to, hindi ko alam kung kukunin nila pabalik yung ano ko. Isasoli kong lunch bag. May isang beses na nirefuse yung ano ko, sinole. Bago pa lang ako dito, bumili ko ng leather jacket. Sinukat ko yung leather jacket sa bahay. So, nung sinoli ko siya, hindi niya tinanggap. Sabi niya kasi, may mga creases na yung yung bandang elbow. So, I haven't even used it outside. I was just trying it on. Hindi niya tinanggap. Yun yung isa sa mga natatandaan kong hindi ako pinayagang ibalik yung item. Pero most item, tinatanggap nila. Tapos may parang pipirmahan ka kung ba't mo ibinalik. Sabihin mo lang, I'm not satisfied or wasn't working for me, mga ganon. Tingnan niyo po yung maple leaf. May sakit siya. Meron siya mga spots. Normally, pag mga ganyan, tinatapas ng mga, arborist. Yung mga hinahire nilang, nagpuputol ng puno or nagpo-propagate ng pag-grow ng puno. Ito may sakit siya, oh. Sabagay, malapit ng autumn eh. Kabagsak na rin yung mga leaves sa mga around September siguro. Galing na ako ng Dollarama, tinry ko isoli yung insulated lunch bag. Di pala pwedeng isoli yung mga stuff sa Dollarama. Kasi nakalagay doon sa receipt, no exchange, no return. Kaya I'm stuck with the $5 lunch bag na hindi ko magagamit. Nag-act up na naman yung mata ko. So, pauwi na ako. Nakapunta na ako ng Healthy Planet. Nakabili na ako ng mga canned soup. At saka
yung blue shampoo, doon ko na lang bibilhin sa sa beauty supply.